Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nag-trending ngayon sa social media ang pangalan ni Alan Peter Cayetano matapos ang umunoy matapang nitong pahayag na ikinagulat ng publiko. Ayon sa mga kumakalat na ulat online, tila ng gulat umano ang dating House Speaker sa isang talakayan. Dahilan upang agad itong pag-usapan at mag-viral sa iba't ibang platform. Kasabay nito nadamay sa usapin sina Tito Soto, Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. May ilang netizens ang nagsabing tila pinatahimik umano si Soto habang sina Hontiveros at Pangilinan ay napatunganga sa naging pahayag. Gayunpaman, ang mga ganitong paglalarawan ay nagmula lamang sa interpretasyon ng mga netizens at hindi pa kumpirmado sa anumang opisyal na record o pahayag. Sa kabila ng ingay online, wala pang inilabas na opisyal na detalye o kompletong video na magpapatunay sa eksaktong konteksto na naturang insidente. Ayon sa ilang political observers, mahalagang suriin ang buong pahayag at hindi lamang umasa sa mga putol-putol na clips o headlines na maaaring magbigay ng maling impresyon sa publiko. Sa huli, paalala ng lahat na maging responsable sa pagtanggap at pagbahagi ng impormasyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga kilalang personalidad sa politika. Sa panahon ng mabilis na daloy ng balita, mahalaga ang pagbeberipika upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Patuloy naming babantayan ang isyong ito para sa mas malinaw na ulat sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Tuta Soto. Di natin malaman dito kay Tuta Soto. Ang trabaho nyo dyan, ang punot dulo lang naman ho talaga kung bakit pinadala doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi man ho dahil doon sa mga EJK. Hindi ho totoo yun. Huwag ho kayo maniwala doon. Alam niyo bakit galit na galit ang administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katangi-tanging si Tatay Digong ang kauna-unahang nagbulgar sa ginagawang pagnanakaw ng administrasyon itong si Marcos Jr. At dito rin sa video na to, naku, akala siguro nitong si Tambaluslos titigilan natin itong issue na to na binulgar nitong si Congressman Toby Chanco. Pero bago yan, isa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ano na naman ba itong 6 billion na to? Pambihira, habang ho palang pinag-uusapan natin yung issue ng mga maanomalyang flood control, ang Tingog Party List, naniningit pa rin. Pambihira. Diba, ang init na ho, nagkakagulo na dyan sa House of Representatives. Zaldico, tumakas na, kaliwat kanan yung investigasyon. Tingog Party List, meron pa ho palang ginagawang hocus-pocus. Ano ho itong hocus-pocus na to? Binulgar ho ito nitong si Congressman Toby Chanco. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Mantakin nyo, ito matindi dyan Mantakin nyo ho mga kababayan, nasa kapangyarihan pa si Martin Romualdez. Akala ho natin, hindi na ho siya speaker. Siya pa rin ho, Speaker of the House. Lahat ng gusto niya mangyari dyan sa bulwagan na yan, yan ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Ano ho bang interest nitong si Boy GD? Para i-impeach itong si BP Sara. Wala hong interest yung mama na yan. Ang may kagustuhan na ma-impeach si BP Sara, yung mga nakinabang doon sa ninakaw nila sa mga insertion, sa mga falsipikadong flood control project dyan sa DPWH. At di umano, karamihan ng miyembro ng Justice Committee, kung di envelope, maletahang ibinida. Sa kanila nung mga magigiting nating Marines. Ito, hinamon ni Navotas City Rep Toby Chanco, si Tingog Party List Rep Jude Asidre, na ipaliwanag sa taong bayan. Nako, nagkakahamunan na kung bakit nagsingit umano ang kanilang partido ng halos 6 na bilyong piso sa may Cameral Conference Committee ng 2025 General Appropriation Act. Yari ka dyan, Jude Asidre. Ipaliwanag mo. Yan ang problema kay Jude Asidre. Ito, tambayan nito itong si Piggy Bank. Tambayan yan sa lounge ng House of Representatives. Pero balita natin, hindi na siya ngayon tumatambay doon Siya umuubos ng mga tira-tira. Tama Oy, Jude Asidre, merong hamon sa'yo itong si Congressman Toby Chanco. Yan ang problema natin dito. Binabanatan nyo si BP Sara, kini-question nyo yung kanyang salin, yung kanyang confidential fund. Pero dito pinag-uusapan ho natin mga kababayan,
insertion. At yung amount ng pera pinag-uusapan, hindi biro. 6 billion pesos. Yung kay BP Sara, pag may insertion, may hocus-pocus. Pag may insertion, malamang sa malamang, may DPWH project infrastructure sana naman napunta yung 6 billion na yan. Ipaliwanag mo yan, Jude Asidre, sa sambayan ng Pilipino. Dahil ngayong mga panahon na to, kada 5 sentimo, dapat nabibilang sa kaban na sambayan ng Pilipino. Diba? Kailangan nating bilangin ng kada sentimo ngayong mga panahon na to. Dahil naghihigpit tayo ng sinturon, dahil nagmamahalan lahat ng mga pangunahing bilihin. Ngayon, kung itong 6 billion na to, pagkikibit-balikat na lang natin at ika nga tututukan natin yung 125 million ni BP Sara dyan sa impeachment na yan. May problema ho tayo dito bilang bansa. Di ba malaki yung problema natin dito mga kababayan? Ako na ho nagsasabi sa inyo, pagka pinalampas ho natin at hindi ipinaliwanag sa sambayan ng Pilipino kung saan napunta yung bawat sentimo ng 6 billion pesos na to, na di umanong isiningit na naman nitong party list ni Martin Romualdez sa 2025 General Appropriation Act dyan sa Bicameral Conference Committee, malaki ho ang problema natin. Malaki ho. Ako naiintindihan ko to 2025 kasi ano ho yan? Ginawa yan 2024. Yan ho yung mga kapanahunan na ang aangas pa nila, ang yayabang pa nila. At iniisip nila anak ng Tokwa 2025 midterm election. Karamihan ng mga congressman kailangan ng pondo para maitulak yung nabasurang impeachment laban dito kay BP Sara. Mantakin nyo ho mga kababayan, ang dami ho nilang sinayang na pera, magkalitaw-litaw, falsipikado pala yung proseso ng unang impeachment kay BP Sara. Kaya ngayon, kayo Luistro, galing-galingan nyo. Wala na tayong ganito kalaking pondo. Hype CPH. Bakit Hype CPH? Ano nangyari? Hype CPH kasi pagbungad ho natin ng ating page, ang tumambad sa atin, hinahamon nitong si Toby Chanko, itong si Jude Asidring, itong si Piggy Bank. Inuuna yung pantry ng House of Representative Bago kung ano pang lantakan mo dyan sa House of Representative, Jude Asidre, paliwanag mo muna to 6 billion na to, walang yaka. Ito, 6 billion pesos. Singit budget sa tingog party list ng ESMI. Ano to? ESMI ni Martin Romualdez sumingaw. Yan ang mga kapsyonan. Pag talaga ang Abante ang nag-caption, wala nang mas gagaling dyan. Wala nang mas titindi. 6 billion pesos singit budget sa tingog party list ng ESMI ni Martin Romualdez sumingaw. Langya kayo mga langya kayo dyan sa Abante Diyos. Parang kay si Benny Abante ang gugulo nyo. Hindi. Para dito kay Jude Asidre, ipaliwanag mo na lang kung saan napunta yung mga siningit nyo na yan. Mga walang nga kayo. Sagutin mo na lang itong si Congressman Toby Chanko. Ang gusto natin pakita dito, yung irony ng nangyayari sa Pilipinas. Lahat ng resources, enerhiya, ng House of Representative, talagang ibinubuhos nila sa impeachment nitong si VP Sara. Pero dito sa mga mahahalagang bagay, kagaya nitong 6 billion pesos na insertion ng tingog party list, base dito kay Congressman Toby Chanko, bakit hindi nyo ipaliwanag? Bago nyo kami paandaran ng impeachment ni VP Sara, itong 6 billion pesos muna. Hindi ko sinasabing konti yung 100 milyon na confidential fund ni VP Sara. 125 million. Kung titingnan natin sa mga binulsang pera ito pera ng mga magnanakaw na congressman at diyan sa Malacanang, mga 2.5 maleta lang ho yun mga kababayan. Pero ang problema dito, hindi pa tapos ang investigasyon ng COA. Bakit na nila kinukusipay si VP Sara dyan sa Justice Committee na yan? Patapusin ang investigasyon. Pag meron ng mabigat na ebidensya itong si Terry Redon, saka tayo mag-usap.
Hindi yung wala pa man, bida-bida kayo dyan. O, dito tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Isa sa mga, re-electionist yan. O, isa yan sa mga susuportahan natin. Itong kalibre ng senador na to, hindi ho siya kagaya nitong si Amy Marcos manggagamit. Ito, may prinsipyo at paninindigan at hindi pipiliin, hindi pinili bilang Vice President nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte yan kung walang nakita diyan sa mama na yan. Okay? Sino yung mga nagalit diyan? Si TP. Sino yung mga nagalit diyan? Ngayon, nasaan na yung mga nagalit kay Senator Alan Peter Cayetano? Doon na lang ho mga kababayan. Yun na lang eh. Di ba? Binabakbakan ni TP yan? Nasa na si TP? Na kay Marcos Jr. Nagpapakasasaka yung mga panahon na to. Hoy TP! Walang hiya ka ha? Sinad kay TP. Hoy, kinukulaut ka ni PH Update TP. Di ba? Dito ho natin makikita ang karakter. Yung mga bumibira dito sa mama na to, kagaya nito si Tingting Pinoy, nasaan na siya ngayon? Nasaan na siya? Yung meron pang paakap-akap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung nakakap-akap pa niya eh. Anak ng tokwa, behind the scene, nakikipag-collab pala kay Marcos Jr. Pinagpaplanuhan na pala. Di ba? Huwag ganun. Ito at least, itong si Senator Alan, nag-independent siya noong tumakbo siya ng pagkasenador. Hindi siya sumama sa kung kanino mang partido. Pero yung prinsipyo at paninindigan ng Duterte, nakikita ho natin sa kanya. Hanggang sa ngayong mga panahon na to, nanalo siya dyan sa Senado. Palakpakan ho natin itong si Senala. Kaya ako bilib ako dito sa totoo lang. Kung sakaling tatakbo, ikakampanya ko to. Ikakampanya ho natin to. Sino gusto niyo? Si John Vic Remulla? Gusto maging senador si Nicolas Torre? Anak ng toko, wala na. Wala na. Tapos na ho. Ika nga tapos ng buto-buto pagka nangyari yung senaryo na yun. Kaya Senator Alan Peter Cayetano tayo. Game! Resolutory clause is aligned, Magaling, Mr. magaling. President, will also change the title to extrajudicial rendition rather than instead of extraordinary rendition, we will use the word extrajudicial. Extrajudicial, yes. That has been I approved move the first earlier. object, yeah. Yes, we're now amending the title after the resolutory portion that was amended earlier. Okay. Any objection? Hearing none, approved. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, I believe that we're now in the period of amendments, committee amendments. Yes, the chair yields to the President Pro Tem. Thank you. Bumaba pa talaga no? Bumaba pa talaga, no? Makikipagtanungan portion pa siya sa isang abogado. Anak ng toko, di naman abogado to. Yung hilig-hilig magbida-bida eh. Ang gawin nyo, mag-schedule kayo ng hearing para sa Blue Ribbon Committee. Huwag yun wala nang tanong-tanong dyan sa ano na yan. Dyan sa sinusulong na Senate Resolution number 307. Para sa protection sa Pilipino versus extrajudicial rendition. Yan eh. Para hindi na nila maulit yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahirap na baka sa susunod na administration yung mga kaalyado nyo na sila na hinahanap ng kung sino man. Tayo pagka halimbawa sinabi ng Amerika, merong kaso si Marcos Jr. ng anong tawag doon? Meron din siyang kasong tax ata doon eh. Kalimutan ko yung kaso ni Bangag doon eh. Kung sakaling sinabi ng Amerika na hand over Mr. Marcos Jr. Hindi ako magdadalawang isip, mag-aatubili. Bitisin nyo yan, anak ng toko. Pabulukin nyo sa kulungan yan. Senaryo lang naman. Huwag kayong magalit. Kasi pagka hindi na presidente yan, hindi na makakatungtong ng Amerika yan. Ngayon, immune siya kasi presidente siya ng Pilipinas. Kumbaga, meron siyang leeway na pumasok sa Amerika at hindi siya arestuhin. Kung di tayo nagkakamali, meron kasong kinahaharap yung si Bangag dyan sa Amerika. Correct nyo na lang ako kung mali ako dyan sa comment section. Walang problema yan, di ba? Pero yun ang pagkakaalam natin. Kung sakali mang matapos na kayang termino at sinabi ng Amerika, hand over Mr. Bangag to us. Anak ng tao ka. Tingnan natin kung merong pantalyanista at Tensay Mada na pupunta sa Villawar Air Base na yung maninindigan para dito kay Bangag. Kung wala ng pera, wala ng maleta,
yung mga vlogger nitong si Marcos Jr., malamang sa malamang magsasari, pero markado ko kayo. Mga walang ya kayo, itong mga Talyanista at Ensaymada vlogger, pagka naging presidente si BP Sara at bigla kayong nagsara, nag-Duterte, mga walang ya kayo, araw-arawin ko kayo dito. Kaya yung mga nagbabalak na pagka na kay Marcos ng views, lilipat na ako. Di ba? Meron ganun meron mga vlogger na yun. Merong mga vlogger na gano'n na nakay PRRD ngayon, mga nagpapanggap na DDS. Hindi lang ho natin mabanggit dito yung mga channel nila dahil ika nga, hanggat hindi nila ginawa yung sinabi nila, yan lang natin sila. Pero once, anak ng tao ka, araw-arawin ko kayo, mga brads. I'm telling you, hindi nyo magugustuhan. Wag yung gagawin yan. Okay na kayo dyan. Kay Duterte kayo ha. Kay Duterte kayo. Maganda yan. Papalakpak ako kayo. Kasi nagtutulong-tulong tayo. Kahit na alam kong pasway-sway lang kayo kung nasaan ang views doon kayo. Walang problema yan. Pero once na lumipak kayo kay Marcos Jr., pasensyahan na lang. Ngayon dyan kayo. Walang problema. Ha? Markado kayo. Nako. Paano pagka sinabihan ko yung ibang mga DDS vlogger? Etong ganyan, etong ganon, etong ganon. Nako, yari. Malaki problema. Balita ko, pagka nag-Marcos views na daw, lilipat na yun eh. Joke lang kayo naman. Wala yun. Wag lang akong tanongin ng ibang mga vlogger, baka mapilitan ako sabihin. Pero, hindi ko sasabihin. Secret yun. Secret yan, secret. Sikretong malupit. As long na hindi naman sila lumilipat ng kampo, hindi naman tayo magkakaproblema. Pero once na lumipat na kay Marcos Jr. ang views, nag-viral siya tapos biglang naging Marcos supporter na, hindi na Rodante Marcoleta. Ay na, doon na. Pwede na tayong bumira nun. Pero ngayon, wag na. Wag. Tropa pips pa sila ngayon. Mauna individual or? Tropa pips pa sila ngayon, tropa pips. Kasi ang pagbablog dito sa political vlogging, ang puhunan natin dito para lang sa mga baguhan ha. Hindi ko sinasabi veterano ako kung ako ang pamantayan ng political vlogging. Hindi ho yun. Base sa aking obserbasyon, ang ating puhunan dito, makinig ha, pero yung mga malulupit, kagaya ni Bay, hindi na nila kailangan marinig to. Ang ating puhunan dito, yung ating mga prinsipyo. Yun ang ating currency. Yun ang ating yun ang ating puhunan. Pag wala na yung prinsipyo at paninindigan, wala na. Tapos na. Ngayon, pagka sinabi mo kung nasaan lang ang views, trabaho lang to, hindi paninindigan yan. Ibig sabihin, yan may kalalagyan. Pero hindi naman. Joke lang Siyang nervyoso. Recognizes Drain yung views pagka ganun. Pag nakita ng mga Duterte supporter, ganun ka lang pala. Wala ka naman palang prinsipyo talaga. Binubudol mo lang pala kami dito. Diba? Nakakayayo. Kaya kung meron ka ng ginagawa, panindigan mo na. Kung kay Duterte ka talaga. Hindi yung pasway-sway ka. Mali yun. No good. Mr. President, our distinguished minority floor leader to sponsor the measure and our Senate President, Vicente Soto III, to propose amendments. But I believe he has a committee amendment, Mr. President, or his personal amendment. The Minority Leader, Senator Alan Peter Cayetano, is recognized. Sir President, And to introduce his amendments, the Senate President. before that, Mr. President, isang committee amendment lang po. Sige. So as discussed with Senator Lacson, our Senate President Pro Temp, in the last last week when we brought this up, the intention of everyone is to make sure of due process, to make sure our Constitution is followed. And good Senate President Pro Temp brought up the fact that if you search the word extraordinary rendition,
may negative connotation. So in that respect, I'd like to propose that instead of extraordinary, we use extrajudicial. So the title will read, Resolution Expressing the Sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition Ganda niyan. and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. In the same manner, Mr. President, if it could be a omnibus amendment, on page 2, lines 33 and 39, after comma, following the word whereas, delete the entire clause and replace with the following. The enforcement of arrest warrant issued by the International Criminal Court against former President Duterte and his subsequent surrender. We'll deal with that later, Mr. President, because we might delete the whole paragraph altogether. So just the title, Mr. President, instead of... yeah. In that case, if I may suggest, Mr. President, that the distinguished gentleman, the minority leader, amend the the resolutory portion. Yes. That is where it is contained, so that later we can go to the title. No? But what you were mentioning on... Yes. Tama, Mr. President. So in the same manner, just change the word extraordinary to extrajudicial rendition. All right. So just the title and resolutory Move. at this point in time. Majority Leader, will you move or will I move Yes. for the amendment? Yes, Mr. May I President. move for The the- resolutory portion muna. Yes. Yes, Mr. President. So move on the amendment. An objection? Hearing none, motion is approved. Okay, now, Mr. President, if you don't mind. Yes, Mr. President. I have no problem at all with the resolution. I fully support it. As a matter of fact, I am glad that you have changed a word or two in the resolutory portion and then hopefully later on in the title. My issue, if you don't mind, my esteemed minority leader, through you, of course, Mr. President, is 2 or 3 lines in the whereases. Yes, Mr. President. So that I was hoping that we could somehow temper 1 or 2 lines there that might be, in consonance with the Republic Act 9851. So in page 2, line 33, the entire whereas, and I don't understand you were thinking of doing that yourself later on, no? But if I may propose Yes, now, Mr. so President. the entire whereas, 33 to 39. replace it with the following. Ano? And I think this will be in consonance with Republic Act 9851. I need not explain it anymore, Mr. President. So replace it with, whereas in 2025, a warrant of arrest issued by the International Criminal Court, ICC, in parentheses, were implemented to apprehend former President Rodrigo Duterte. If you will accept, Mr. President. So with that line and then go to the next already. Yes, whereas. go to the next whereas. I think that's fair, Mr. President, and fair and clear. Anyway, Mr. President, everyone has a stand on this issue at nasa Supreme Court naman. So I think just stating it factually the way the Senate President did, I think would be clear to everyone. Yes, I hope so. Yes, thank you so much. Thank you if you're accepting, Mr. President. An objection? Objection. Hearing none, amendment, the proposed amendment is All right. approved. And 2 more, if you don't mind, Mr. President. For page 3, line 1 to 5, replace, remove lines 1 to 5 and replace it with, whereas Article 59, paragraph 2 of the Rome Statute states that a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law,
of that state. Of course, meaning the Philippines. Agree, Mr. President, because it's logical with the former amendment in the former whereas clause. So I accept and agree. In objection, hearing none. Approved. And finally, Mr. President, still on page 3, a proposal to, I believe it does not really align with the subject of what we want in the resolution. So may I move that we remove lines 11 to 17, Mr. President. Ano yung line na yan? Remove the entire whereas, and that's it.